Mga kaibigan, narito ang pahayag ni dating Congressman Elizalde Co ng Bicol Party List sa pamamagitan ni Mel Cariguanan ng DZRH. Pakinggan natin. Former Congressman Elizalde Co ang matagal ng pananahimik. Naunawaan daw niya ang galit ng publiko dahil malaki ang perang involved. Matagal na daw siyang nananahimik at gustong magsalita pero meron direktang utos sa kanya na wag bumalik ng Pilipinas. Umalis daw siya noong July 19, 2025 for medical check-up. Babalik sana after ng SONA pero habang pabalik daw ng Pilipinas ay tinawagan siya ni former House Speaker Martin Romualdez at sinabi, to quote, "Stay out of the country, you will be well taken care of as instructed by the President." Hindi niya alam, Karen at Yuel, na siya daw ang ginamit na panakitbutas. Siya ang poster boy ng sariling kasinungalingan ng administrasyon. Nagbanta itong si Co na ilalabas niya lahat ng kanyang nalalaman, may resibo at may ebidensya. Yung part 1 ng video, sinabi niya na involved dito sa naturang flood control controversy ay mismo umano na si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawagan daw siya ni DBM Secretary Nina Pangandaman. Bago ang BICAM meeting noong 2024, sinabi na merong instruction na mag-insert ng 100 billion pesos worth of projects sa BICAM. Tinawagan naman niya si Romualdez para i-verify. At ang sabi daw sa kanya ni Romualdez, to quote, "What the President wants, he gets." Nag-set sila ng meeting sa Aguado Building, tapat mismo ng Malacanang, at malipas ang ilang araw, dumalo sila ni Romualdez kasama pa rin ang mga opisyal ng DBM headed by Secretary Pangandaman. At binigay ni Bersamin ang listahan ng 100 million pesos kung saan galing ang listahan nito at para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas,
hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, Speaker Martinian, at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ang part 1 ng pagbubulgar ni former Congressman Eli Saldico. At base sa impormasyon ng kanyang opisina, lalabas din daw sila ng part 2 dito sa pagbubulgar ni former Congressman Eli Saldico at ilalabas nila ito. Pero wala pang linaw kung ito ay ngayong araw din i-release yung kanyang statement. Pero malinaw na ang kanyang itinuturo dito sa kontrobersya ng flood control scam, walang iba umano kundi si Pangulong Bongbong Marcos na siya ang nag-utos doon sa BICAM meeting noong 2024 through DBM Secretary Amena Pangandaman na i-insert ang 100 billion pesos na worth of projects sa BICAM. At kanya itong tinawagan, itong si former Congressman Elizaldeco, si then House Speaker Martin Romualdez para i-verify ang utos ng Pangulo at ang sagot daw sa kanya ni Romualdez, what the President wants, he gets. Nag-set sila ng meeting sa Aguado, sa labas lamang ito, Karen, at UL ng Palasyo ng Malacanang. Makalipas ang ilang araw, dumalo rin sila sa isa pang meeting ng DBM kasama sina Secretary Pangandaman at yung dalawa niyang undersecretary, sina Jojo Cadiz at Adrian Bersamin. Binigay daw ni Bersamin ang listahan ng 100 billion worth of projects. Tinanong niya kung saan galing ang listahan at ang sabi daw ng naturang official from DBM, galing mismo kay PBBM. Pero ilang araw, nagsabi ang mga official ng DBM na kung pwede, 50 billion ang i-insert sa program o kumbaga ay sa 2024 General Appropriations Act dahil susobra ang program funds ng DPWH kumpara sa DepEd. Ang traditional kasi dapat laging mataas ang budget ng DepEd kumpara sa DPWH. Dapat balanse daw ang ilagay o yung balanse ilalagay sa unprogram funds. Ibig sabihin, yung 50 billion na balanse ilalagay sa program funds, unprogram, dahil ang magre-release naman daw nito mismo ang Pangulo. So yan ang part 1 ng ginawang pagbubulgar ni former Congressman Eli Saldico, kasabay naman ng hearing ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin ng kontrobersya sa flood control scam.